Malaking good news ito. Buong mundo niyanig ni PRRD pinayagan na ng ICC. Umatras na palasyo na shock. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kakapasok lamang na balita, pinayagan ng International Criminal Court Retrial Chamber 1 ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na huwag nang dumalo sa nakataktang confirmation of charges hearing. Yan ay may kaugnayan sa kanyang kinakaharap na war on drugs charges at yung crimes against humanity. Sa dokumento na may petsang 20 ng Pebrero ng taong ito, sinabi ng Chamber na sila ay nagkakaloob ng naturang kahilingan bilang pabor sa panig ng kampo ni Duterte at nagpasya na hindi na ito padaluhin pa sa mga pagdinig, alinsunod na rin sa mga panuntunan ng kanilang hukuman. Kasabay nito, inatasan naman ng Chamber ang kampo ng dating presidente ng Pilipinas, ang International Criminal Court prosecutors at ang common legal representatives ng mga biktima na tukuyin kung alin sa kanilang mga filings ang maaaring gawing publiko o pampubliko o kaya naman ay dapat manatiling redacted. Ang confirmation of charges na isang proseso na bahagi ng hearing ay nakatakda sa 23, 24, 26 at 27 ng taong kasalukuyan dun sa Dahig, Netherlands. Matatandaan na mas maaga ngayong linggo, naglabas na itong si dating Pangulong Duterte ng pahayag na nais niyang i-waive ang kanyang karapatan na dumalo sa naturang hearing dahil na rin sa kanyang edad, sa kanyang kalusugan at dahil na rin na hindi na niya kinikilalang jurisdiksyon o hindi niya talaga kinikilalang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Tama naman yun, di ba? Kung tutusin, wala naman siyang dapat ipaliwanag sa mga yan eh. Di ba? Wala naman siyang dapat ipaliwanag. Oh. Samantala, posible umanong unti-unti nang mararamdaman ang pagbabago sa political alignment ng ilang mga mambabatas kasunod ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ayon kay Caloocan Representative Edgar Irice, tiyak na mapapansin na ang ilang pagbabago sa alyansa ng ilang mambabatas, lalo na kung tatalakayin na at pagdedesisyonan ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Gayunpaman, naniniwala si Irice na ang desisyon ng mga mambabatas ukol sa reklamo laban sa pangalawang Pangulo ay dedepende pa rin sa kung paano dumepensa ang kanyang kampo laban sa mga ligasyong nakapaloob sa mga reklamo. Kasalukuyan ngang naaharap ang pangalawang Pangulo sa 4 na impeachment complaints na inihain sa magkakaibang araw. Ang sipag talaga nila, no? 4 na impeachment complaints, no? Tinatambakan, baka meron pa kayong pang-5. Baka nakukulangan pa kayo o kaya mayroon pa kayong pang-6. Alam nyo, nakakatawa na lang kayo kasi halata naman talaga, pati kayo, no, nandiyan dyan sa kamera, yung iba dyan na gustong matanggal si BP Sara, pinapakita nyo talagang takot na takot kayo sa nangyari simula lalo na nung nagdeklara siya na tatakbo bilang Pangulo. Pero sa totoo lang, bigyan ko na kayo ng hint. Diba? Hint pa. Ano ba? Hint o babala? Parang warning. Isipin nyo muna kung ano yung aksyong gagawin nyo. Sigurado ba kayo na kung kayo ay makisali dyan sa impeachment na yan, ngayong nakikita na natin na nalulusutan ni BP Sara lahat ng mga impeachment no, na nangyayari o lahat ng mga ikinakaso nyo sa kanya. Kung ako sa inyo, mag-isip kayo maigi. Diba? Kung gusto nyo pang tumakbo sa susunod, kung gusto nyo pang maglingkod sa bayan daw sa susunod, mag-isip kayo. Diba? Alam nyo, baka maka-apekto yan sa political career ninyo. No? Baka mamaya sa susunod na kandidatura nyo matalo kayo. Diba? Magaya yung kapalaran nyo dun sa ibang mga congressman na tumakbo na natalo. Diba?
sa mambabatas, bagaman posibleng ituturing ng kampo ng pangalawang pangulo na strategic ang kanilang maagang deklarasyon, marami pa rin ang maraming magbabago sa loob ng 2 taon o bago pa man ang 2028 elections. Maaaring maraming magbago. Pero siguro yung pag-iisip ni VP Sara hindi magbabago. Lalong-lalo na si Tatay Digong nasa dahig, nasa ICC. Mas kailangan ni Tatay Digong ng tulong ni VP Sara sa mga ganitong sitwasyon. Kung tutuusin, wala nang ibang tutulong kay Tatay Digong kundi yung mga taong bayang sumusuporta sa kanya, pati yung pamilya niya. So kung si VP Sara ang magiging presidente ng Pilipinas, maaaring si Tatay Digong talagang matulungan. 'Di ba? Maaaring makalaya. Ganyan yan eh. 'Di ba? Kasi yun naman ang gusto ng mga sumusuporta sa mga Duterte, na si PRRD ay muling makalaya. Yun. Wala nang ibang makakagawa ng ganyang bagay o makakaasikaso ng ganyang bagay kundi si VP Sara. Kaya yan din ang isa sa sa dahilan ni VP Sara na matulungan si PRRD. Bukod sa paglilingkod sa bayan, bukod sa gusto niyang resolbahin ang naging problema ng bayan ngayon, isa na din doon na matulungan ang kanyang tatay. Ayun yun. Sa mga susunod na panahon at talagang paano didepensahan ni Vice President Sara yung sarili niya sa impeachment hearings. And yan magkakaroon talaga ng whether... Sa totoo lang kasi, madali namang depensahan ni VP Sara yung sarili niya, lalong-lalo na kung wala naman talaga siyang kasalanan. Ang mahirap lang kasi dyan, papakinggan ba siya? Diba? Ayun yung problema eh. Dinidepensahan niya yung sarili niya pero hindi siya pinapakinggan. Yun ang mahirap doon. Doon talo si VP Sara. Siyempre alam naman natin lalo na nagdeklara si VP Sara ngayon bilang tatakbo siyang presidente. Lalo siyang babrasuhin. Diba? Lalong hindi siya papakinggan. At kung pwedeng palabasin siyang masama, palalabasin siyang masama. Kung pwedeng palabasin siyang guilty, palalabasin siyang guilty. Ganun yan eh. Magkakaroon ng number sa House kasi kailangan lang 1/3 eh. So yung lakas members plus the Partido Federal, baka ano na yun, kung boboto lahat ng lakas ng Partido Federal ay magkakaroon na ng 1/3, di ba? Ay plus yung mga makabayan bayan and some members of the Liberal Party, baka posible na sa House ma-impeach siya. Yung sa Senate, it's a different thing. Sa kabilang banda naman, mula noong nagdeklara ang pangalawang pangulo na tatakbo sa pagkapangulo sa susunod na taon o susunod pong halalan, nagsimula na ring mag-organisa ang kanyang kampo ng iba't ibang support group. Isa na rito ang Masa Sara Duterte Alliance o Masada, isang nationwide campaign na nanghihikayat sa mahigit 32 milyong Pilipino na suportahan muli ang pangalawang pangulo sa ikalawang pagkakataon. At ito naman po ay pag-uusapan natin Ayun, itong Skyri. epekto ng direkta at tahasang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya kinikilala ang otoridad ng ICC. Ayun, syempre bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Ka Eric Celis. Ayan, si Ka Eric Celis yan. Ayan, syempre supportahan natin. Kung anong platform ang ginagamit niya, kung meron siyang YouTube channel, meron siyang Facebook page, pakisuportahan yan mga katunay. Si Ka Eric Celis. Ayan, pagpatuloy natin. Over him. At naninindigan siya na ang kanyang illegal na pagpapakulong sa kanya for almost 1 year na ay bahagi po ng isang mga pagtataksil na uri ng gawain na tinawag niyang kidnapping at rendisyon, kung saan itinuro niya na si Marcos Jr. mismo ang pasimuno ng naturang kidnapping at ginamit ang ICC kahit pa nawala na itong otoridad o jurisdiction sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, no, siya talaga ang maituturo na mastermind na pagkakadala kay PRRD dun sa dahig. Kasi sa totoo lang, no, nasa kanya lahat ng power nung kukunin si PRRD sa airport. Di ba yung pagdating niya?
Pwede niyang pahintuin yun eh. Pwede niyang sabihin na, hoy, tigilan niyo si Duterte. Huwag niyong dalin yan. Kung lilitisin yan dito sa Pilipinas, pwede niyang ipatupad yun. Isang utos niya lang sa mga taong nandoon, susunod yung mga yun. Mga tauhan niya rin yun eh. Di ba? Kaso ang problema, wala naman tayong nadinig sa kanyang salita na haniho. Talagang yung mga tao niya, yung talagang kumilos doon, talagang parang organisado yung pagkilos nila doon. Talagang si PRRD organisado na talagang dadalin sa dahig talaga sa ICC. Parang napagplanuhan nga yung dating eh. 'Di ba? Hindi naman kasi pwedeng si Torre lang ang may kagustuhan nun. Hindi pwedeng si Remulla lang yung may kagustuhan nun. Hindi pwedeng yung mga nandoon lang na ano ang may kagustuhan nun. Siyempre, meron pa rin talagang magbibigay ng order sa kanila. 'Di ba? Kasi siyempre, kung sakasakaling mabulilyaso yan, ay sila yung mananagot. O hindi naman pwedeng si Tambi yung nag-uutos nun. Ano lang naman yun, speaker lang naman yun. So kanino lang ba susunod yun kundi sa pinakamataas na tao? Yun eh. 'Di ba? Kaya huwag na tayo magtanga-tanga. Hindi naman pwedeng sabihin na yung ICC ang nagpakuha talaga sa kanya doon. Yung ICC nga parang wala nang pakialam kay PRRD kasi nga 'di ba? Wala nang jurisdiction sa atin ng ICC. Kumbaga inamin din naman ng ICC na si PRRD ang kusang dinala doon na hindi naman nila pinapakuha. 'Di ba? Ay nangialam at nanghimasok pa rin ang ICC. Pangalawa na binanggit ni Pangulong Duterte, mga kababayan, ay ito pong kanyang sinasabi na walang katotohanan ang ibinibintang sa kanya tungkol sa mga pag-abuso o pagsadya na mag-utos ng mga pagpatay allegedly laban sa mga biktima na nasasangkot doon sa war against drugs. At kung mayroong katanungan o mayroong mga testimonya at mga ebidensya na marapat harapin niya, ay walang ibang dapat na ginawa kundi nagsampa ng reklamo laban sa kanya sa Philippine courts, sapagkat umiiral at gumagana po ang mga korte sa Pilipinas. May punto po si Pangulong Duterte sa kanyang sinasabi na hindi pwede na ginamit ang ICC dahil lamang ito ay gusto ni Marcos. Tama naman. Tama naman. Aminado naman si PRRD na kung meron siyang kasalanang nagawa sa ginawa niyang war on drugs dito sa Pilipinas. Di dapat dito sa Pilipinas kasi dito siya nagkasala sa mga Pilipino eh. Ano yun, sa Pilipino siya nagkasala pero sa ibang bansa siya mananagot? Ano naman kinalaman ng ICC sa kaso sa atin samantalang meron tayong korte dito sa Pilipinas? Kaya nga sa nangyari kay PRRD, paulit-ulit kong sinasabi, binastos nila yung korte dito sa atin sa Pilipinas na ang tingin nila ay parang walang silbi ang korte sa atin. 'Di ba? Parang dinaanan lang nila. Kasi ang talagang plano talaga nila niyan, parang nakita ko, parang dalin lang si PRRD dun sa ICC kasi mag-i-eleksyon eh. Malakas, kasi siyempre malakas kapag nandiyan si PRRD, baka maraming manalo sa kahan ng mga Duterte. Pinadala nila doon. Di lalong nagalit yung tao sa kanila. Kita nyo, nanalo lang si Lito Lapid. Tapos, kita nyo naman, si VP Sara, inendorso yung mga sila Marcoleta, sila diba? Nanalo. Kumbaga palpak yung ginawa nilang planong yon. Hindi naman kasi para ikulong si PRRD para sa para sa kaso niya eh. Hindi. Kasi kung para sa kaso niya, pwede naman dito sa Pilipinas eh. Para sa akin, di nila yan doon. Para para makabawas ng lakas sa tao. Na buong akala nila ganun ang mangyayari. Hindi naman nangyari. Lalong lumakas. Lalong sinuportahan si PRRD. Lalong sinuportahan yung mga Duterte. Lalong nakakuha ng simpatya sa mga tao yung mga Duterte. Yun ang pagkakamali nila. So, ipinakita niya na ang nangyari sa kanya was kidnapping. Ito po ay pagkikidnap. Ito po ay isang hakbang na naglalayon na tanggalin ang anumang karapatan sa kanya bilang mamamayan. Tama yun. Para talagang kidnapping ang mangyayari dyan. Kasi may korte naman tayo dito sa Pilipinas eh.
'Di ba? May korte tayo sa Pilipinas pero bakit hindi nila dinaan sa tamang proseso dito sa bansa natin? Talagang dinala nila doon. Kasi magiging question sa kanila 'yon. May korte dito sa Pilipinas tapos dinala nyo sa ibang bansa. Doon yung pinahatulan, doon yung pinalilitis. Samantalang open naman si PRRD na malitis dito sa Pilipinas. Oh, eh di parang gano'n na rin lang nangyari. Oh, dinala siya ng walang tamang proseso. Oh, so mangyayari talaga, lalabas na parang kidnapping 'yung nangyari. At binanggit niya na ang pagtataksil at pagkakanulo sa kanya sa pamamagitan ng kidnapping at rendisyon na isinakatuparan ni Ginoong Marcos ay lumabag sa saligang batas. Lumabag sa mga karapatan sa batas na nakasaad para sa isang mamamayan at yan po ang tinututulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangatlo, binanggit na rin po niya na bagamat marami din ang mga nagnanais na siya ay masawi o mawala na, subalit hindi siya natatakot. Sabi niya, kung yan ay mangyayari sa akin dito sa loob ng piita na ito na iligal na nagkukulong at gumagapos ng kanyang kalayaan, handa siyang harapin ang anumang pangyayari o pwedeng mangyari, including ang kamatayan. Pero hindi po mawawala, sabi niya, sa huling bahagi ng kanyang parang sulat sa mamamayang Pilipino at buong mundo, hindi mawawala na maglilingkod siya at magpapatuloy na isang lingkod para sa sambayan ng Pilipino. At ang kanyang puso, ang kaluluwa, at ang buong damdamin niya ng pagkatao niya nananatili po sa Pilipinas. Ayun. Ayun. Kaya naman po, na-expose dito, mga kababayan, ang pagiging bogus ng ICC. Sapagkat wala na po talaga itong karapatan pa na manghimasok sa ating bansa simula pa man noong March 2019, kung saan isang taon po ang nakalipas nang mag-file ng withdrawal notice of membership and recognition of the ICC ang Philippine government during the time of former President Duterte. A year after, noong March 2019, ito po ay kinumpirma at mismo binigyan ng affirmation o pagkilala ng Korte Suprema that the action made by the government of former President Duterte in withdrawing the membership of the Philippine government and the Philippine state from the ICC was valid. Ibig sabihin po, tumutugma at naaayon sa batas at may bisa. Kaya naman, si Marcos sa unang... Kumbaga kung tutusin, hindi lang bogus ang ICC, kundi bias. Kasi, di ba, nagpagamit sila. No? Nagpagamit sila. Mantakin mo, mataas. International Criminal Court, talagang napakataas na korte dyan sa ibang bansa. Nagamit lang kayo sa ganyan, sa politika. Di ba? Ayaw natin magbintang pero parang ganun yung lumalabas naman kasi. Yun yung pumapasok sa isip namin. Ano ba yung gusto nyong isipin namin sa pagkakaganyan nyo kay PRRD? Diba? Mga bahagi po ng mga pagtutulak na gamitin ng ICC laban sa mga Duterte, laban kay Pangulong Duterte, nag-aatubili muna siya. Nag-aalangan pa siya dahil hindi pa lubusan na nagkaroon ng drawing of the line sapagkat mayroon pang mga ilang hibla o semblance ng tinatawag na unit team. Kung kaya, pinabayaan niya muna na huwag gamitin ang ICC kahit na ito ay isa ng bogus entity na simula pa ng March 2019. Subalit, nang nagkaroon na po ng matinding banggaan sa politika sa pagitan po nila Marcos, nila Romualdez at ng grupo niya at ang grupo ng Duterte-aligned political groups, lalo na sa pagitan nila Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, naglakas loob po si Marcos Jr. na gamitin ang ICC ng patago at palihim muna. Noong October... Natatawa ako sa kanya dati, di ba? Nagsalita siya na, maganda yung ginawa niya na hindi na tayo nagpapasakop sa ganyan. Di ba? Gumano si BBM naman. Tuwan-tuwa pa siya tapos biglang ganyan o biglang gagamitin nila, no? Kasi para sa akin, nung eleksyon, talagang parang lang yun eh. Yung kunwari simpatya sa mga Duterte, ganito. Maganda yung ginawa ni Duterte noon. Pero sa totoo lang, gumaganon sila. Pag nanalo kami. Parang nung nanalo na, biglang nag-iba yung ihip ng hangin. 2024, pinayagan niya na pumasok ang mga so-called investigators ng ICC without admitting it in public and without detailing the operations
Nabulgar na lang po ito ng mga 2 linggo na natili sa Pilipinas simula nung kalagitnaan o huling bahagi ng October. Kumbaga, hindi nga sila pwede pumasok dito. Kita mo, binigyan nila ng passes yung ICC dito para makapasok. Kung tutuusin, wala na silang jurisdiction dito. Pag pumasok, hindi sila pwede manghuli dito. Hindi sila pwedeng Sila ang pwedeng hulihin dito pag sila pumasok dito. Oh. Kaso nga lang talagang wala. Wala talaga. Nagkaroon ng ayaw na magsalita ng ganun. Baka... 2024, ang mga so-called investigators and representatives ng ICC prosecutors na pinapasok ni Marcos at nila Romualdez, at doon na pahalos nakatago sila at pinoprotektahan pa ng mga police escorts at ginagastosan nila Marcos at Romualdez doon sa hotel mismo ni Saldico nung nasa maayos pa na ugnayan ng sindikato si Saldico kina Marcos at Romualdez. Ayan. So, simula noon, nagtuloy-tuloy na po ang mga hakbang ng patraidor at pataksil na pakikipagkutsabahan nila Marcos at Romualdez dahil naging malakas na rin po ang pag-ugong ng mga pagtutol ni Pangulong Duterte sa mga patakaran na ipinapatupad nila Marcos at Romualdez. Partikular na po ang tungkol dito sa tinatawag na pagkatay at pagsindikato sa mga budget ng bansa natin. Oo, talagang inano ni PRRD yun eh. Binulgar-bulgar ni PRRD. Pinuna po ni Pangulong Rodrigo Duterte yung budget 2025 na sabi niya hindi pwede magkaroon ng mga blanco at butal-butal at yan ay may mga illegal na insertions sapagkat ipinagbabawal yan sa jurisprudence ng Korte. Kasi sa totoo lang, kaya naman talaga ginanyan din si PRRD para walang sumita sa kanila eh. Diba? Siyempre, kung gagawa ka ng katarantaduhan dapat walang sisita sa'yo. Oh, kaso si PRRD talaga hindi sila makalusot sa mata ni PRRD, matalas pa sa mata ni Sakuragi, yung tiger look. Ayun. Tema. Ang butal-butal, incomplete budget at pinagdudugtong-dugtungan na lang na hindi na tinatalakay ng maayos at lantad at open to the public scrutiny ang nilalaman ng budget. Hindi pwede yan. So doon po nagsimula na ang operations ni Marcos na trabahuin na talaga si Pangulong Duterte. Kaya nung March Kakabistuhan kasi. 2025 nang siya po ay pumunta sa Hong Kong kasama ang kanyang mga grupong naimbitahan ng ating mga overseas Filipino workers sa Hong Kong, ay binantayan na po pagbalik ni Pangulong Duterte at pinadukot na siya. And the rest is history. At right now, there is only one leader o naging leader ng isang bansa at ng isang gobyerno ang nanindigan na itinatakwil at kinukundina niya ang mapang-abuso na mapanghimasok na ginawa ng ICC sa kanyang bansa, pati na po ang hindi pagkilala sa otoridad na meron ang ICC. Only Rodrigo Duterte was able to do that. In full defiance, tinanggi at itinakwil ni Pangulong Duterte po ang ano pa mang mga iginigiit ng ICC at nila Marcos at Romualdez na mayroong jurisdiction pa rin ng ICC doon sa mga so-called alleged crimes kung saan po ay na-involve o inakusahan si Pangulong Duterte noong panahon na miyembro pa ang ating bansa ng ICC. Grabe yung administrasyon ngayon. Napakadaming issue talaga. Para sa akin, sa mga dumaang administrasyon, ito yung magiging pinakasikat na administrasyon na nagkaroon ng napakaraming issue. Diba? Parang showbiz na showbiz talaga sila, no? Grabe. Yung panahon ni Macapagal, may issue yun, pero hindi ganun, matindi rin, pero hindi ganito katindi talaga. Lahat ng issue dito sa panahon na to talagang nagpasukan. Grabe. Ito yung hindi mo talaga makakalimutan. ICC until before March 2018. Pero ganun pa rin po ang posisyon ni Pangulong Duterte at ako ay sumasang-ayon doon na kung mayroong reklamo, may sapat na ebidensya, may mga testimonya at testigo na magpapatotoo sa kanilang akusasyon, then why not give former President Duterte and all the rest na mga inakusahan ngayon sa ICC, including Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa, at bigyan sila ng karapatan nila na sagutin ito Yes. Oo. at i-confront ang mga akusasyon na ito sa proseso.
Tama. ng ating batas. Kasi hindi na nila pwedeng ulitin yun eh. Hindi na nila pwedeng ulitin yung ginawa nila kay PRRD, doon kay Go, tsaka kay Bato. Kay sa dalawang senador na yun. Kapag inulit na naman nila yun, ako, grabe. At ng ating Ibig sabihin, pag meron silang ayaw sa isang naglilingkod sa bayan, kapag meron diretso ang utak, ganyan ang gagawin nila. Ipapakulong ng ipapakulong. Ipapadala, ipapatapon sa ibang bansa. Di ba? Na hindi dumadaan sa proseso. Parang sila na lang yung nasusunod. hudikatura ng ating judicial system, hindi po ng dayuhang mapanghimasok na mga organisasyon kagaya ng ICC. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Ka Eric Celis. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.